May mga family stories na kinukwento lang para manakot. Pero paano kung every time na binabanggit niyo yung story, parang may nakikinig din? This story came from Kem, and nagsimula raw ito sa kwento ng parents niya. Before pa raw magkaanak yung parents niya, nagstay muna sila sa isang apartment sa Quiapo. Yung street nila, surprisingly tahimik. Walang masyadong tao, and katapat pa raw ng apartment nila yung ilog. Yung room na tinutuluyan nila was on the second floor, and may bintana doon kung saan makikita mo yung labas. So kapag may dumadaan sa street, kahit footsteps or usapan lang, rinig agad nila. One time, undas raw noon, so halos deserted yung area. Yung ibang tenants, mostly students, umuwi sa kanila-kanilang province. And around 2 a.m., gising pa yung parents ni Kem. Nanonood pa sila ng horror movie. After a while, may narinig silang naglalakad sa labas. At first, hindi naman sana nila papansinin. Because, again, normal lang sa kanila na makarinig ng ingay sa street. Pero yung strange part, kada hakbang may tunog ng kadena. Doon kinilabutan yung mom ni Kem. Pinatay niya agad yung ilaw kasi at that time, feeling niya sila na lang yung may bukas na ilaw sa buong street. Hindi na rin nila sinilip sa bintana kasi takot nga sila baka kung ano yung makita nila sa baba. Eventually, sinubukan na nilang matulog. Pero maya-maya, may narinig ulit sila. Yung same footsteps. This time, hindi na galing sa street. Nasa hallway na ng apartment. Same heavy steps. Same sound ng kadenang kinakaladkad. Dumaan daw yung tunog sa tapat ng room nila. Then, after a few seconds, mas lumakas yung tunog ng kadena. And then, it stopped right in front of their door. Walang kumatok, walang nagsalita. Pero alam nilang may nakatayo sa labas. Hindi na sila sumilip hanggang sa eventually, nawala rin yung tunog. Fast forward to a few years later, naging memory na lang sa kanila yung scary encounter ng parents nila. So, one time nasa province sila sa Isabela. Mahilig silang magpuyat kapag bakasyon. So, one night nagkukwentuhan sila sa labas ng bahay nila sa may patio. According to Kem, yung area daw nila ay tahimik at mapuno. Tapos malayo yung pagitan ng mga bahay. And habang nagtatakutan sila, biglang naalala nila yung kwento ng parents nila sa Quiapo. Yung tungkol sa footsteps at kadena. Pero habang nagkukwentuhan sila, napansin ni Kem na biglang tumahimik yung ate niya. Yung ate raw niya kasi may third eye since bata pa. And kapag may nakikita siya, hindi niya agad sinasabi para hindi matakot si Kem. That night, bigla raw bumigat yung pakiramdam ng ate niya. Medyo nahilo siya, pero hindi siya nagsalita. Kinabukasan niya na lang sinabi kung bakit. Habang nagkukwentuhan daw sila sa may patio, may nakita siyang nakatayo sa may labas ng gate ng bahay. Hindi niya raw nakita yung buong muka. Ang nakita niya lang yung lower part. May suot daw na mahabang black dress. Yung itsura daw nung balat parang halos violet na parang nag-drain na yung dugo. And sa paa ng babae, may kadena. Nakatayo lang daw yung babae at tahimik. Na-realize nila na yung encounter ng parents nila that happened almost a decade ago was the same thing that happened to them. Until now, hindi raw nila alam kung same entity ba yung na-encounter ng parents nila. Or kung may something sa story na yon na kapag nababanggit, parang may naa-attract sila. Kasi, according to Kem, kahit sa ibang friends niya na pinagsabihan niya ng kwento, may ilan din daw na naka-experience ng encounters connected to the girl in chains. Kaya hanggang ngayon, hindi niya alam kung coincidence lang ba. Pero after what happened sa ate niya, mas maingat na sila kapag kinukwento yung story. Kasi baka habang kinukwento ito, nakikinig din siya.